Kaupak, handa ka na ba sa paparating na taas presyo ng mga bilihin? Kapag nagtagal pa ang gulo sa Middle East, asahan mo na lalaki ang iyong gastos. Kaya, kailangan ang matinding diskarte para mapagkasya ang kinikita. Sa bidyong ito, hihimayin natin ang 12 ultimate discartipids na magliligtas sa bulsa mo. Ang panghuli ay ang sikreto na magpapababa ng iyong grocery bill. Kaya, huwag kukurap dahil dito nakasalalay kung magkakasya ba o kakapusin ang iyong budget. Discartipid number 1, mag-commute. Kung araw-araw ka nagdadala ng kotse, mamumulubi ka talaga sa mahal ngayon ng gas at diesel. Kaya itry mong mag-commute paminsan-minsan. Kahit tumaas pa ang pamasahe, hamak na mas matipid pa rin ang mag-commute. Kahit once or twice a week ka lang mag-commute, pwede kang makatipid ng 1,000 to 2,000 plus buwan-buwan. Lalo na kung medyo malayo ang biyahe mo araw-araw. Huwag rin mag-grab o mag-taxi ng madalas. Kung magastos ang magdala ng kotse, mas magastos kapag panay grab o taxi ka tuwing bumibiyahe. Try mo ring maghanap ng carpool kung gusto mo ng mas komportable na biyahe na hindi masyadong mahal. Ang disadvantage lang talaga ng pagko-commute ay kailangan mong magsakripisyo ng konti kasi hindi madaling mag-commute. Maglalakad ka ng malayo, mahaba ang pila, pahirapan sumakay, lalo na sa rush hour at kung umuulan, tayuan pa. Pero ganun talaga eh. Minsan, kailangan nating magsakripisyo para makatipid. Kung hindi ka willing na magsakripisyo, edi dapat handa ka gumastos ng mas malaki. Discartipid number 2. Magtipid at maging wais sa paggamit ng kuryente. Kapag tumaas ang presyo ng petrolyo sa global market, susunod din dito ang pagtaas ng singil sa kuryente. Kaya kahit pareho lang ang konsumo mo, mas mataas ang iyong babayaran. Ito ang mga pwede mong gawin para hindi lumobo ang iyong electric bill. Bawasan ang paggamit ng aircon. Iset ang timer para mag-off ang aircon ng 1 to 3 hours bago ka gumising. Iset din ang temperature ng aircon sa 24 to 25 degrees imbis na 18 degrees. Siguraduhin din malinis ang filter ng aircon. Pero kung kaya, mag-electric fan na lang muna. Huwag nang mag-aircon. Iwasan ang madalas na pagbubukas ng ref at patayin ang ilaw at electric fan kung walang gumagamit. I-unplug din ang TV, computer at mga gadgets kapag hindi ginagamit dahil kumukonsumo pa rin ito ng maliit na kuryente kahit naka-standby. Discartipid number 3. Tigilan na ang pagyoyosi. Sakit lang ang dala niyan at napakagastos pa. Nalaman ko sa tindahan dito sa amin na 7 pesos or 8 pesos na pala ang isang stick ng yosi o 140 pesos ang isang kaha. Ito pa yung pinakamura na klase. Yung medyo premium na brand na nasa 190 ang kaha o 10 pesos ang isang stick. Kung ikaw yung tipong nagyoyosi ng isang stick pagkatapos kumain o 3 stick sa isang araw, ang gastos mo sa yosi sa loob ng isang buwan ay mahigit 600 pesos kung murang brand. Pero kung premium brand ang yosi mo, aabot ang iyong gastos ng 900 monthly. Sa 3 stick pa lang yan per day. E paano kung nakakaubos ka ng 5 o 10 sticks o isang kaha kada araw? Libo-libo ang matitipid mo buwan-buwan kapag tumigil ka na sa pagyoyosi. Discartipid number 4. Huwag mo nang maglasing. Kagaya ng yosi, napakamahal na rin ng beer at alak. Kaya bawasan o tumigil na sa pag-inom kung gusto mong makatipid. Kung hindi mo kayang itigil, huwag nang uminom ng sagaran, yung tipong parang wala nang bukas. Huwag rin uminom ng madalas. Kasi kahit pa konti-konti ka lang kung uminom, pero araw-araw naman, magastos din yun. Bago ka uminom, isipin mo kung ilang kilong bigas o ilang ulam ang hindi mo mabibili kapag ginastos mo ang pera sa inom. Discartipid number 5. Bawasan ang pag-inom ng mamahaling kape. Kung araw-araw kang umiinom nito, gagastos ka ng 3,000 to 5,000 kada buwan. Worth it ba talaga na gumastos ng ganito kalaki sa kape lang? Lalo na kung hindi naman kalakihan ang iyong kita at maraming mga gastusin. Kung trip mo talagang uminom ng brewed coffee, maghanap ka ng mas mura.
May mabibili ka na murang brewed coffee sa mga fast food kagaya ng Jollibee, McDo, Chowking at Dunkin' Donuts. May brewed coffee din na mura sa 7-Eleven at Lawson. Kung gusto mo talaga ang Starbucks, bumili ka ng coffee beans nila at ikaw na ang mag-brew. Malaki pa rin ang matitipid mo kumpara sa bibili ka ng ready-to-drink na coffee nila. Discarded number 6. Magluto imbes na puro food delivery. Malaki-laki rin ang matitipid mo kung magluluto ka sa halip na mag-order ng delivery. Bukod kasi sa may kamahalan ang pagkain, may delivery charge pa. Minsan, may minimum order pa kaya mapaparami ang bili mo kung mag-isa ka lang. Depende kung saan ka bibili, posibleng mahigit doble ang iyong gastos kapag nagpa-deliver ka. Kahit mag-isa ka lang, makakatipid ka pa rin kung magluluto ka, lalo na kung pang maraming kainan ang iyong lulutuin. Halimbawa, kapag inadobo mo ang isang buong manok, ang magagastos mo lang siguro ay nasa 250 pesos. Kung mag-isa ka lang, pwede na itong pang 3 o 4 na kainan. So lalabas na wala pa sa 75 pesos ang gastos mo sa bawat meal, kasama na dyan ang rice. Discarded number 7. Bawasan ang pagbili ng pork at pas muna sa beef at mamahaling isda. Masyadong mahal ang mga ito para sa taong nagtitipid. Mag-chicken na lang muna. Pag-aralan ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng manok para hindi nakakasawa. Pagdating naman sa seafood, bilhin ang mga murang isda kagaya ng tilapia, tamban, bangus, at galunggong. Although nagmahal yung galunggong, bababa ang presyo nito pagkatapos ng fishing ban. Isa pang isda na pang-ulam na mura lang ay ang dilis. Gawin mo itong torta at ipares mo sa munggo, meron ka ng nakakabusog na pananghalian o hapunan na abot kaya ang halaga. Discarded number 8. Tigilan mo na ang pagsusugal, lalo na yung scatter, online casino at online betting. Magpapahirap lang yan sa'yo at sa pamilya mo, lalo na kung eksakto lang ang kinikita mo. Huwag mong isakripisyo ang kapakanan ng iyong pamilya kapalit ng napakaliit na chance na manalo ka ng jackpot. Baka ubos na lahat ang langis sa Middle East, hindi ka pa rin tatama. Discarded number 9. Ipagpaliban muna ang pagbili ng bagong cellphone, tablet, laptop at iba pang gadget at mga appliances kung hindi pa naman kailangan. Ipunin mo na lang muna ang pambili para may madudukot ka sakaling kapusin ang iyong budget. Hindi mo kailangang magpalit ng cellphone o computer every 2 to 3 years. Basta gumagana pa ito ng maayos. Ganon din sa TV. Hindi pwedeng palaging latest na model ang iyong gadget o appliance kung gusto mong makatipid. Ideally, magpalit lang ng gadget every 4 to 5 years. Basta okay pa ang performance. Ako, nagpapalit lang ng cellphone kapag nagloloko na talaga. Mahigit 5 years yon. Same din sa laptop. Umaabot ng 5 to 6 years bago ako magpalit. Discarded number 10. Bawasan ang madalas na paglabas o pamamasyal kung saan mapapagastos ka, kagaya ng pagpunta sa mall, panunood ng sine, pagpunta sa bar, at pag-dine out. Napakahirap umiwas sa gastos kapag lalabas ka. Saka, ang magagastos mo tuwing lalabas kayong pamilya, pwedeng 1 linggong budget nyo na yan sa pagkain sa bahay. Pwede kang mag-binge watching sa Netflix, Disney o Prime. Sa YouTube pa lang, hindi ka na mauubusan ng panonoorin. Pwede ka rin mag-videoke, maglaro ng online games, magbasa ng libro, mag-solve ng puzzles, matuto ng bagong skill, matutong tumugtog ng instrumento, mag-yoga, mag-zumba, mag-boxing, matuto ng martial arts, mag-weightlifting, mag-bike, mag-jogging, mag-aral ng French, Spanish, Japanese, Korean o kung anong language ang trip mo. Mag-aral ng libreng online courses, maging plantito o plantita. Napakaraming pwedeng gawin na enjoyable na hindi kailangang gumastos ng malaki. Hanapin mo lang kung ano ang gusto mo. Discarded number 11. I-postpone muna ang pinaplanong bakasyon kung hindi ka pa nakabili ng airline ticket o nakapagbayad para sa accommodation. Malaki-laki rin ang matitipid mo. Tsaka na lang magbakasyon kapag humupa na ang gulo sa Middle East at bumaba na ang presyo ng mga bilihin. Kung gusto mo talagang magbakasyon sa ibang lugar,
iksian na lang ng 1 o 2 araw para makatipid ng konti kahit papano. I-consider mo rin na magbakasyon sa mas malapit na lugar at yung hindi masyadong mahal ang mga bilihin. O mag-staycation ka na lang muna. Discard tipid number 12. Ito ang magpapababa sa iyong grocery bill ng 10 to 20%. Ang unit price shopping. Dito, malalaman mo kung alin sa iyong pinagpipilian na bilhin ang may best value. Sa unit price shopping, kinukumpara mo ang halaga ng bawat piraso, litro, ml, kilo o gramo sa halip na tumingin lang sa kabuuang presyo ng produkto at packaging. Halimbawa, alin ba sa dalawang sabon na ito ang mas makakatipid ka? Ang 160 grams na 69.75 o ang 150 grams na 45 pesos lang? Ang unit price ng malaking sabon ay 69.75 divided by 160 grams o 0.44 pesos per gram o 44 centavos per gram. Samantala, ang unit price ng maliit na sabon ay 45 pesos divided by 115 grams o 0.39 pesos per gram o 39 centavos per gram. Ang ibig sabihin nito, mas makakamura ka sa maliit na sabon ng mahigit 12% kumpara sa malaking sabon. Madalas, mas makakatipid ka kung mas mabigat, mas malaki o mas marami ang packaging. Pero, hindi ganito all the time. Kagaya ng ating example. Malalaman mo lang talaga kung alin ang mas makakamura ka kung ikukumpara mo ang mga unit price. Pwede mong gamitin ang unit price comparison sa lahat ng produkto na may weight o volume ang packaging kagaya ng sabon, toothpaste, shampoo, lotion, dishwashing liquid, toyo, suka, soft drinks, asukal, bigas, sliced bread, dilata at iba pa. Pwede rin itong magamit para malaman kung sulit ba talaga ang mga value pack. Tandaan mo ang mga discard tipids na ito para hindi kapusin ang iyong budget kapag nanatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. At kahit humupa na ang gulo doon sa Middle East at bumalik na sa normal ang mga presyo, ituloy mo pa rin ang pagtitipid para mas mabilis lumaki ang iyong ipon. Kung gusto mo ng iba pang tipid tips, panoorin mo ang mga videos dito. At kung meron kang natutunan sa aking video, mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang pupak ni Maestro.